Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Sa tingin mo ba lahat ng iyong panalangin ay tinutugon ng Diyos? Sa palagay ko, ang lahat ng panalangin natin ay tinutugon ng Diyos. Kaya lang, hindi lahat ng gusto o naisin natin ay ibinibigay niya. Bakit kaya? Alam nyo, nakakatuwa ang ating Panginoon kasi ang napapansin ko sa Kanya, kung ang mga hinihingi natin ay mapupunta tayo sa Kanya, ibibigay niya at mas mabilis. Kunwari, ang hinihingi mo ay humingi ng tawad, patatawarin ka niya agad. Kung hinihingi mo ay kalakasan para mapagtagumpayan ang anumang mga tentasyon, ibibigay niya agad. Kung hinihingi mo ay makarating sa langit, mapunta sa langit, gagawa niya ng paraan para sa buhay mo ay doon ka tutungo. Kaya may mga papadala sa ating buhay na magpapaalala sa atin o gagabay sa atin para doon tayo tutungo. Ngunit, sa kabila naman, kung ang hinihingi natin ay maraming pera, magandang bahay, magandang sasakyan, ganyan, o material na bagay, yan ay depende sa ating Diyos. Kung ikabubuti natin, ibibigay niya. Kaya nga may mga hiningi tayo na kuminsan, bakit hindi niya binibigay ni Lord? Kunwari, trabaho, ba't di ako binibigyan ng trabaho na gusto ko? Maaaring alam niya na pag ibinigay niya, makakasama sa'yo. Lala ko yung kwento ng isang executive doon sa Twin Tower. Yung araw na, bago yung araw na nasunog ang Twin Tower, siya ay nangangarap na ipopromote ako. Gustong-gusto ko ng trabaho. Kinahaponan nung bagong nasunog ay bigla na lang siyang pinire out siya, tinanggal. Kaya ang sama-sama ng loob niya. Kaya kinabukasan hindi na siya bumalik. Yung pala ay doon nasunog ang Twin Tower, doon bumagsak ang Twin Tower. Niligtas siya ng Diyos. Kaya kung minsan may mga bagay sa atin na hinihingi natin, hindi niya binibigay. Kaya nga, kung minsan kahit yung mga bagay na alam natin na ikabubuti natin, kung sa tingin niya ay hindi makabuti sa atin, hindi niya ibibigay. Bakit? Lalong-lalo na kung ang mga bagay na ito ay magiging kaagaw niya sa buhay mo. Magiging kaagaw niya sa buhay mo. Kunwari, binibigay mo na lahat ng panahon mo sa taong ito, sa iyong asawa, sa iyong boyfriend, sa iyong girlfriend, nasa kanya na lahat, hindi ka na nagsisimba, hindi ka na, ibig sabihin, ang Diyos ay hiwalay na sa iyo, talagang babawiin niya. Talagang hindi siya papayag. Dahil alam niyang hindi makakabuti sa atin. Bakit? Kasi sa Ebanghelyo ngayon, sabi niya, ibibigay ng Diyos, ibibigay ng Ama, anumang hihingin natin na makakabuti sa atin. Kaya ang Diyos ay nakakatuwa. Alam niya kung anong makabuti sa atin. In a bigger picture, sabi nga, nakikita niya kung ano yung makabuti sa atin. Kaya, alam nyo, ang natutunan ko sa buhay, pag meron akong kahilingan, Lord, ito ang gusto ko. Ito ang nais ko. Pero, may your will be done. Kung ano yung kalooban mo, masunod nawa. Dahil alam ko, mas makakabuti sa akin. Kaya, nababawasan sa akin yung sama ng loob pag hindi niya tinutugon yung mga kahilingan ko. Dahil alam ko na nagtitiwala ko sa Kanya, alam na Lord. Alam niya na makakabuti sa akin. Kaya hindi niya binigay sa akin. Kaya thank you Lord. Nagpapasalamat na lang ako sa Diyos. Kung ano man yung tugon niya sa akin, ako'y nagpupuri at nagpapasalamat. Kaya ang buhay, walang masyadong stress kung marunong tayong magtiwala sa Diyos. Siya nga, hiningi niya kung pwedeng tanggalin yung doon sa Gethsemane, di ba? Yung paghihirap niya, yung cup of suffering, hinihingi niya sa Ama, pero at the end, sabi niya, masunod nawa ang mangyari, nawa ang kalooban mo. May your will be done. So tayo mga kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa akin ngayon. Kung may mga panalangin tayo na hindi tinutugon ni Lord,
Praise the Lord. Thank you, Lord. Alam niya ang makabuti sa atin. At ngayong panahon ng Kwaresma, ang hiningi niya sa atin yung ating pagbabalik loob, paghingi ng tawad. At gawa tayo ng paraan para mabagon lahat, magbalik loob sa Diyos upang pupunuin niya tayo ng kanyang presensya, ng kanyang kabutihan, ng kanyang kapayapaan, ng kanyang kagalakan. Kaya, kapatid, kung itong reflection natin ay muli pinagpala ka at na-bless, bahagi natin, punuin natin ng good news ang social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Isang mapagpalang araw sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. God bless. God is good.